Ang mahirap pa ngayon si Kirwin Espinosa. So, lahat ng mga grabe, ito yung kita dito sa Cebu. Galing yan sa Ladies Alboyra. So, ito yung challenge natin ngayon ng environmentalist. Ano yung pagbalag, no? Ang mahilig ko lang sa Lady, Samar, Lady, no? At saka, tayo sa Visayas, no? We are connected with water. So, kung anong magawa doon sa mga mahilig, lalahat punta yan sa alun ng postal, mayroong lobby ang Visayas, tayo sila may mga bay. Kasi fisheries yung natin, no? Wala connected with water. At saka, mayroon ng mga problema dito sa mga bay, no? Sa global, no? Sa Samar, ang red tide, yung bagay natin. Kasi ang mga question din, no? Marami ang mga solution. So, ito yung overall idea about what happening in today. Mining pa lang, maraming application, no? At saka, hindi ka dito sa inland, sure mas yung black sand mining, yung dinidrates, mga Chinese pa, at saka yung nangyayari ngayon, lalo na sa mining applicants, mga mining owner, marami ng mga Chinese, at saka nabili na yun sa mga iba sa Ruales. Speaker of Press, pili ko pa siya ng President of the Mining Organization of Philippines. So, yan ang natin challenge ngayon, no? So, tayo yung Duterte ang mining, balik na, kung na ngayon, kahit mga romantis, meron din sila mga, na ngayon, mga application sa, especially itong ore, itong iron ore, laksan mining. So, malaking extraction natin sa rice field, within sa Leyte, at sa mga offshore. So, Leyte, maraming applicants about sa laksan mining, yung iron ore, even sa Ogmok, meron na ngayon bricks, no? Doon. So, yan ang mga idea, no? Na makita natin. So, next slide, no? Para ma-idea. So, ito yung ito yung mga villages ng mga mining. Ang problema to yung mga rice field, no? Ito sa MacArthur, no? Doon, masira yung food security natin. Rin kasi yung rice land, sa ilalim ng rice, kung may irrigated pa naman, doon yung sand. Ito yung damages, no? Yung mga, so next slide, so, brief ko lang yung next slide. So, yan, kasi sinasama yung mono yung sinabi ko. Chrome, nickel, grabe yung dami. So, mga short doon, yung sabi yung sa short sila yung partner natin. At saka, we are working kami ni Yoyo. We have the group ng alias natin Gimina, team natin taga Cebu. This is why yan, at saka mayroon kaming kasi alias sa Gimina. So yung homonon, specialist sa para kami mga partner doon ng mga CISO, sa church. Next. So, ito yun, no? Partner natin, I'm also a regional council sa Philippine Movement for Climate Change. So, ito yung parang red-green organization. Kaya mayroon sila magiging ng mga activities na green din. So, kasama sila natin sa Region 8, no? Yung mga kasi natin i-start sa mining. Lalo na yung sabi ni Jane, hindi ba tayo against mining? Grabe ng large scale, yung pimpit. Kami sa sa alias ni Gimina, meron tayong yung small scale, hindi yung small. So yung large scale, dito rin sa dito, no? Yung copper, open, mga pimpit. So, yan ang dapat natin i-regulate. Next. So, anik-anik lang yung sinabi ko doon sa kit, no? Malapit ko sa mining kapit sa Caraga, marami doon. Saka ngayon, grabe. So, liquid area pa naman yan. So, nandyan yung Manikani Island also, grabe na mga production sa nickel, kung yun ang din kayo, lalo sa mga steel, parating mga building, stainless, parating din naman, Alex. So, ito na sa Ormoc, where I'm working as a president of the Ship Ormoc Bay, no? Ito rin ang challenge ngayon. Narinig natin ang Ormoc sa gateway dito sa Visayas, lalo na yung Pag-Stin Samar dahil sa Ormoc. Ang Ormoc Bay, especially sa city sa Ormoc, mayroong plano ngayon na ginagawa natin tawag na Mega City. Ito yung specialty sa Davao ngayon na mayor, si
ni Lucy, at ni Richard. Ito yung mga bago lang ang nakulong 150 hectares at ang mag-travis nila itong mga mangrove area sa almost within sa lake o sa Eastern Visayas, nandiyan sa Opo ang pinakamalaki na mangrove area. 9,500 hectares. Ito yung sira paggawa ng Omega City. It's like if you can connect with Bulipas yung Global City, yan ang mga vision. Para gawin Bulipas yung Global City, yan yung vision dito sa Cebu, yung Olympic. So ito yung advocacy namin sa NGO sa Suba. Next. So, ayan. Last na ito, makita ko si sino yun? Last na yan, no? So, yung problema, ako lang, kami niyo yung mga CSO o mga developmentales. Ang problema pala, walang kang isisi. Pero yung compliance and certificates. Sabi nila sa NGO, hindi sila proponent, DPWS pala. So, pinuntahan namin DPWS. So, wala rin isisi. Ito dinalas ito last year, so ito na yung Bulipas yung Global City, yan ang malaking challenge ngayon sa Omog City. So, malaking ibig ito kung 1,000 hectares ng groups. Next. So, ito yung mga advocacy namin na ito yung sa last month, meron kami lalo na connected dito sa Ormoc Bay, dito sa Visayan Sea, Camotes Sea. Ang isang issue ngayon yung 15 km. So, kung magawa ito sa Global City, lahat ng doon sa Ormoc Bay. Ang Ormoc Bay is within the Visayan Sea, yung driving straight. Kasi tayo sa Visayas Island, connected with water. So, yan ang pinaka-importante natin na isa sa mga nakaplano natin sa third party sa Visayas Island, sa region natin. Tingnan natin yung mga food security sa mga fisher folk. Kasi fisher folk ang connected natin sa mga island provinces sa Visayas. Ito yung mga advocacy namin, meron kami mga ginagawa para kumantong Legasity next. So meron, yung last month, especially sa June, yung mga fisher folk, pinuntahan namin yung mga mangroves. Kami doon next. So, sa isa naman bay doon sa Tacloban, kasi may after sa Yolanda, may plano bago yung organization ng Tacloban. Para madali yung airport sa Tacloban from the city, mayroon silang plan na at saka nag-implement natin yung tawag na cruiseway. Para pag-direct from the city of Tacloban to the airport sa Jose. So, from 45 minutes to 10 minutes na lang. So, ang problema nito, akan Kabato Bay. Sa like Ormoc Bay also, ito ang feeding ground, mangrove, may mangrove area. So, ngayon ang mga challenge natin sa region 8, yung mga advocacy natin, lalo na mga small business, ma-dislocate sila. Kasi ito ko yung Kabato Bay, so almost 3 kilometers, at saka maliit lang ang grades. At saka ito yung parang air, no, sa road. So, cover ito ang mga mangroves. Kasi ang problema ko ito, exchange sa high tide na doon, at saka spawning ground, bagay yung exchange sa mga fish, no? At saka mayroong fish para sa buhol, na kung may gusto, baka saan sa marine time. So ito ngayon ang malaking challenge ngayon sa, it's about 4.5 billion, no? 2 years na. So, tapos ang target ko sa global, may sales of police complemented. So, yan ang effective ng mga almost 1,500 fisher sa Kabato Bay. Next. Ayan, ito na, no? Ito yung airport doon. So, ito yung mag-causeway. Maliit lang ang span ng bay. So, ang problema kung mag-plan doon sa Palo, doon sa mag-City, may nagagawa sa Yolanda. May mga dumaan doon si Yolanda eh. Oo. Hindi ito sa akin nga. Yolanda. Yan. Yung Yolanda, sulatihan na namin si Robles before. No sir, yung jeep dito, after magkaroon ng bagyo, magkamayan, parang hilo yan, yung jeep. Kung tutuloy yan, ayun na po, what's Lalo na yan. Matutuwa na rin sir. Nasa kahit ito makaano ng bagyo sa kaya po hindi.
parallel siya sa Pacific Ocean, yung Causeway. Next. So, ito na yung sa plano sa umang yung global city. So, mga highway safety. So, makabag-racing Cebu na kasi natiktuhan yung Urbo. So, pa doon sa Cebu, kung saan puno ko yung iba. Next, ito yung mga plano no, sa development pa lang yung premium lands doon sa Ormoc Giga City. So, mga barangay na ngayon, mangroves, masira. Next. Napansin ko lang, ganda ng regulation ng design. Oo. May mga games. Sabi pa nila park, may mga ano sila, tourism din. Pero kami doon, nagtusok yun. May mga taga-Cebu din ang punta doon ng mga doon kasi natin nag-invite ako, so pumunta rin sa Sidan. Next, ito yun, ang sa Lord sa Orient Ormoc City. So ito yun, mga slopes. Malaking ano ito, 20 years development project. So, yan ang challenge namin ngayon sa mga civil society. Dahil next. So, wala na? Okay. So, yan lang muna. So,